Your story is an inspiration to the world. Be brave, be bold, be you. Welcome to RIE Podcast. Ayan, so I am your host, your super coach, Rafi Francisco, and welcome again sa another episode ng ating RIE Podcast. And talagang super excited po ako sa ating episode tonight kasi napaka-espesyal po ng ating guest. Bago tayo magsimula at bago siya pakilala po sa inyo, syempre binabati ko po lahat ng mga viewers natin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Comment ko naman dyan kung saang city or province ka po nanonood po ngayon. Good evening po sa inyo dyan. And syempre, sa mga international viewers natin, grabe no, hindi lang tayo pang local, pang international pa. Hello po sa mga viewers natin from Middle East, from Asia, ayan, sa mga nasa Hong Kong, Singapore, Japan, Korea. Siyempre, may mga viewers din tayo from Italy. Meron din tayo viewers from America. So, talagang iba't ibang kontinente na po inaabot ng ating RIE Podcast. Hello po sa inyong lahat. Comment mo dyan sa ating comment section kung saang bansa ka po nanonood ngayon. And siyempre, in behalf of our founders, ayan, thank you so much sa ating online queen, Mentor Tanya Morales, and sa ating co-founder, The Wolf of Easy, Mentor Beans Bunagan. Hello po sa inyo, and of course, yung mga kapatid nating council, yung mga coaches ng Royals International Empires at mga partners natin dyan. Hello po sa inyong lahat, and syempre yung mga avid viewers po natin, yung mga guests natin na nandito ngayon, welcome po to Royals International Empire. So ito na nga, guys. Habang kino-comment nyo dyan yung inyong mga bansa, talagang iba nilalagyan pa ng mga emoji ng flags nila kung saan sila ngayon. Talaga pong sabi ko nga sa inyo, it's a beautiful night because we have a beautiful and sexy guest. Excited ka na ba? So hindi ko na po papatagalin, di ba? Isa po sa talagang pinaka-iniidolo ko at talagang para pong hindi po siya nagkakaedad, di tumataas sa edad. Mula nung nakilala ko po siya, hanggang ngayon po ay young and beautiful looking po pa rin hanggang ngayon. Napakarami po niyang ikwento sa atin. And ako po mismo excited na po ako. Please help me welcome our boss mom, Mentor Merlit Rapiz. Hi everyone. Hello po sa inyong lahat. Akala nila si Liza Zoberano. Welcome po sa RIE Podcast. Si Mentor Merlit Rapiz lang po yan. Pinaghanda. Oo. Catherine Bernardo and Liza Zoberano is shaking. Grabing comparison yan. Hindi ganun, ang ganda po. Di ba, I'm sure magko-comment din sila, Mentor Merlit, na kung gaano ka po talaga kaganda. Medyo nataapakan ko po, Aps, yung And batiin mo naman po, Mens. Hi, hello po sa lahat ng viewers natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. And syempre, sa mga kababayan nating OFW sa buong mundo, hello po sa inyo. Good morning, good evening, and good afternoon. Nahuli yung good afternoon. Oo, kasi iba-ibang time zone. Yes, hello po sa inyong lahat. Thank you so much sa pag-guest sa akin dito. Ay, walang ano. It's our privilege. Napaka-laking pribilehiyo sa amin na nandito ngayon sa ating couch si Mentor Merlit. By the way, so syempre ang pag-uusapan po natin ngayon, Mentor Merlit, is about your transformational journey kasi sa mga hindi pa po nakakaalam, isa po yung story ni Mentor Merlit na mamaya ay himay-himayin. Magkakaalaman na ba? Magkakaalaman po. Kung naghahanap po kayo ng inspiration, yung transformation literal, yung story po ni Mentor Merlit ang isa po sa mga narinig ko na it embodies that word talaga. So, Mentor Merlit, pwede ka bang magpakilala? Sino ba si Merlit Rapiz bago po siya umabot sa ganyang Parang gusto kong Merlit Rapiz, represent! Philippines! Alright, so thank you, Coach Rafi. Ako naman po, I'm from Samar. Ayan. So, sa mga taga-Samar dyan, and right now, syempre, nasa Iloilo na po ako nakatira. But before pa yung ngayon, syempre, isa din po ako sa mga sa mga breadwinner po ng family. So, kaway-kaway po dyan.
sa mga breadwinner ng family. So, siyam kami magkakapatid. Oh. Yes, Lucky 9. Family planting. Family planting. Hindi planning. Hindi po yun uso. So, kaya tataka ko minsan pag gabi, yung bahay namin madilim na eh. Hindi lang sa amin, na buong barangay. So, mga ilang buwan lang, dami ng bata. Intensity. Walang ibang pwedeng gawin eh. So, family planting talaga. And, tatay ko po, mangingisda, and nanay ko naman is a plain housewife. Panganay po kayo? Yes, Yeah. panganay. Tapos, pag panganay ka, syempre, di ba, parang ikaw talaga. Ikaw ang pinakamaganda. Uy! Yes! Okay, doon tayo. Ako yung pinakamaganda. At saka ikaw yung kung may mayordoma sa mga mansyon. Ganon din sa bahay. Ganon din sa bahay. Ikaw ang right hand. Yes, ng magulang. Ng magulang. Tapos para pang military nun. Fault of one. Huwag natin banggitin yung mga yung taon kasi magkakaalaman ng edad. Diba? Oo nga. Sa panahon natin, yun na lang. Iba na kasi ngayon natin. Ayun, so, breadwinner. So, paano naging breadwinner up? You were nung bata ka pa or anong edad ka nung start mag-work? Nung kaya ko nang makipag-usap sa mga tao kasi at early age na-expose talaga ako, literal. Grade 1 pa lang ako, marunong na ako magsaing, nagbabantay na ako ng mga kapatid ko, nag-take care na ako sa bahay namin. Take care. Naglilinis. Okay. Yun, tapos, pag may inuutos sa akin yung nanay ko, ako lagi yung parang, punta ka kay ganito, punta. So, na-expose ako at early age. Kaya nung time na marunong na ako makipag-communicate at marunong na ako mag-count ng pera, at the very young age talaga, nagbebenta na ako ng kung ano-ano, just to make money. Tapos, at age of 15 years old, so yun yung time talaga na parang, I choose na mag-work para makatulong. Ano yung una mong trabaho? Not literally na work like employment. Parang so, part-time. Part-time ng uncle ko, o tusan niya, ganyan. Tapos para may pambili ng kung ano-ano. Pero, hindi talaga, after that, nagbebenta ako ng ice crumble, ice candy. Uso yan dati. Ikaw din. Oo. Diba? Tapos sa akin talaga, literal, 2 barangay. Iniikot ko. Yung kukunin ko yung ice crumble, buo-buo Sa summer yan, sa summer. Buo-buo pa. Pagdating naman sa barangay, tubig. Tapos alam mo, hindi mo alam kung paano pa siya mabubuo kasi wala namang, freezer. Pero wag ka, marami pa rin buo sinasalak. Tapos, nagbebenta ko ng mga, di ba kung sa Bisaya, iraid, kurukod, ano yung mga kakanin? Yeah, mga kakanin. Nice. So, yun. Di na rin ako, kumbaga, lahat ng pwedeng pagkakitaan. Ano yun, habang nag-aaral ka, ginagawa mo siya on the side? High school, tama ba? Elementary, high school. Tuloy na. Oo. Okay. So, ibig sabihin, exposed ka na talaga kasi sa benta-benta. Oo, kasi nga, panganay ka. So, you don't, parang wala kang choice, kaya mong gawin, no? Ayun, so... Wala tayong option. Wala tayong luxury of choices. Yes. Kasi pag hihingi ka ng piso noon, naalala ko, hihingi lang ako ng piso kay mama, may kasamang kurot eh. Anong parang naiisip mo noon, nung nararanasan mo yun? Yung parang gano'n? Feeling ko normal siya. Okay. Wala akong parang kasi lahat ng tao sa paligid ganun eh. Same. Sa province. Tsaka wala akong pangarap dati kasi hindi nga na-expose. Hindi na-expose sa mamahalin na may mundo pa outside of the island. Kasi sa island lang talaga literal. O parang marimar lang. Wow! Diba? Tapos pagdating sa city, diba, ignorante. Ganun yung peg. By the way, so ayun, so ibig sabihin, yun na, at 15, you started na work sa mga tulong-tulong sa mga relatives, pero nakapag-college ka. Yes. Saan? Doon pa rin sa Samar? Sa Samar, nag-Leyte, nag-Tacloban, ang dami. Kasi, nung college time na, ang kumbaga, ang dami kong gusto. Okay. Ang dami kong gusto, pero di ko alam kung alin dun yung uunahin ko. Okay? Pero, I did not see myself working talaga. Kasi bata pa lang ako, alam ko ang pera nasa business. Negosyo na. Kasi kino-compare ko lagi don't get me wrong sa viewers. Kino-compare ko lagi. Halos yung family side ng
tatay ko, ng nanay ko, mga professionals, sundalo, teachers, and everything. Kung lahat na lang na pwede Pero alam mo yun, yung buhay nila, nung maliit ako, hanggang lumaki ako, same pa rin. Tapos mas nangungutang sila sa nanay ko. Which is yung nanay mo? Yung nanay ko, benta-benta. Isda. Yun yung yung parang pinagkakakitaan ng So parang na-realize mo, wala pala sa pinagtapo, tinapos yung asenso. Yes. Tama. Tapos yung gusto kong course kasi dati, engineering. Tapos ayaw ng nanay ko, mag-nurse ka. Kasi pag naging nurse ka, yayaman tayo. Makakarating yun yung mindset, no? Nag-entrance exam ako sa amin, sa university sa amin, hindi ako pumasa. Entrance exam pa lang. Pero nag-entrance exam ako ng engineering. Top 2 ako. So parang yun talaga yung parang career na gusto mo. Kasi gusto ko sa field. Yun. Anong engineering yun? Civil engineer. Shout out kay Apnins. Pareho pala kayo. Pero nakapagtapos ka po ng college. Nursing. Layo. So ibig sabihin, nag-start ka as engineering, nag-shift ka. Hindi, nag-entrance exam lang yun. Ganun pa naman yung bagsak mo. Entrance exam lang yun. Tapos nag-caregiver pa ako. Okay. Yung 2 years ng nursing, di ba may nursing dati na 2 years assistant? Parang ganyan. Kasi, nung time na yun, yung nursing dito sa Pilipinas, sobrang dumami yung graduates. Tapos may nagkaroon pa ng leakage, kumbaga... May ganong era. Oo. Tapos, yung magtatrabaho ka sa ospital, kasi ikaw pa magbabayad. Oo, parang narinig ko nga yan. Oo, ikaw magbabayad kasi kailangan mo ma-practice kung ano natapos mo. So parang ikaw imbes na ikaw yung babayaran kasi ikaw nagtrabaho, sa sobrang laki ng daming pumapasok, sila nagbabayad. Putol-putol din yung pag-aaral ko kasi ang tagal kong nakagraduate. Okay. Tapos nang nakagraduate na ako, parang hindi ko na siya gusto. Okay. Literal. Ano yung Ano yung parang naging, kasi, yun nga, bata ka pa lang, nag-work ka na. Kasi, I believe 19 ka, nag-start ka na maging mother. Yes. Okay. So, ano yung parang na-realize mo nung moment na yun? Kasi at 19, that time sa atin, anong time natin, medyo buzz siya sa Tutuhanan kwentuhan na. Tutuhanan kwentuhan to. Tutuhanan. Okay, I have something to share na shinare ko to dati. The first na in-interview ako ni Mentor Tanya. Okay. So that was 2016. So this is the second time na, kasi hindi ko to share sa mga sharing ko. 14 years old pa lang ako. Inaantay na akong mag-18 para ipaasawa. Okay. Para kung, yung baboy. Inaantay na ready to benta na. So, kaya yung pagpupush ng mga courses, lahat. So, at the very young age, yung heart ko, parang yung parang pupunta rin 50-50. naman ako sa matanda. Kasi matanda na yun. Okay. Parang kailangan, yung wala akong option, wala Arranged akong choice. marriage. Parang gano'n. Oo. Tapos yung tatay ko kasi that time at saka nanay ko, naghiwalay na sila. Tapos ang dami namin magkakapatid. So, I need to stand up. Alam mo yung kahit hindi ko gusto, I was so young. Kahit hindi ko gusto, pero susunod ka. Kasi nga, gugutumin yung pamilya mo. And that time, si mama bagong panganak pa. So, para akong parang akong sponge. Inabsorb ko lahat. Na kahit di ko alam what will happen next. Tsaka ang bata mo pa, ang dami mo nang dala. Yes. Parang ganun. Sobra. May tissue ba tayo dyan sa mga stuff na? So, kaya yun, yung heart ko, parang imagine mo, yung pera that time, at that year, 5,000 per week, allowance, pinapadala, may bodyguard pa ako, bata pa ako. Oo, so... May ganun na talagang moment. Grabe. Ang hirap mag-mention ng pangalan. Huwag na natin i-mention. Mamaya, makakarating pa naman yung video na to sa Amerika. Baka mamaya mapanood. Ay, nako. By the way, so parang, kaya nung rebelde na ako, bata pa. Parang may ganun ka na. So, single pa ako that time. Tapos, sabi ko, malapit na ako mag-18. Kasi naantay lang ako mag-18. Malapit na ako mag-18, di pa ako nagkakajowa. Ayun. Okay. So, nag-try ako mag-jowa. Patago! Silence. Patago. Tapos, syempre, yung mga pinapanood natin nung unang panahon, mga drama, di ba? So, feeling ko, ako yung bida. Tapos, may nag-antay sa aking mayaman.
Kasi naapi-api ako ng mga jowa. Naging telenovela din. Nakapanood natin ng Mara Clara. Nalaman yung edad. Kaya yun. So sabi ko, try kong mag-boyfriend. And to cut the long story short, nabuntis ako. Okay. So, Kasi patago daw. Kasi ano yung parang ano mo nun? Parang naisip mo nun nung time na yun na Nung nabuntis na. Oo. Ako mismo nag-decline ng support nung guy na nag-aantay sa akin. Yung promise niya na lahat na magiging okay yung buhay ko, I declined it all kasi nga ano yun ibang datingan na yun Kasi nakagawa ako ng yung expectations niya hindi ko naibigay. So lumayas po ako sa amin. Lumayas ako sa amin. Tapos nung hindi alam ng nanay ko na buntis ako, hindi alam ng tatay ko na buntis ako, ang nakakaalam lang yung tita ko. Okay. So, kinabukasan, I was ready na lumayas. Hindi ko alam, narinig pala ako ng kapatid ko na nag-uusap kami ng tita ko. Hanggang buong barangay na alam. Na ano na. Oo. Pero lumayas pa din ako. Tapos nun, nagtrabaho ka pa after mong nanganak? Or ano na yung next na nangyari? Hindi na. Kasi nagtatago ako. Nandun yung fear. Okay. Hindi, paano ako nakasurvive? Yung boyfriend ko that time, lahat ng allowance niya, pinapadala sa akin, yung mga barkada namin, yung mga classmates namin, nag-aambagan. Okay. Imagine mo, nag-aambagan. Kasi, syempre, imagine mo yun yung time na kung saan, di ba, pag buntis ka, anmam ba yan? Iniinom or gatas. Ako kape, wala pang asukal. Wala pang asukal. So, yun talaga. Kumbaga, sabi ko nga lahat ng nangyayari sa paligid natin, kumbaga, kaya nating ma-overpower, malagpasan pag ginusto natin. Kasi yun talaga yung pinakamababang moment ng buhay ko. Yung mag-isa ka, tapos nag-rent ako noon ng hindi siya apartment, kaya mura ng rent kasi haunted house. Boarding house. Haunted house, literal. Walang may gustong tumira. So, ako yung tumira doon. And to cut the long story short, nabuhay ako sa tulong ng mga kaibigan. Okay. Grabe, no? Nagsisimula pa lang tayo, pero intense na po ang kwentuhan. By the way, so dito na tayo, sa personal mo na realizations. Kasabi mo nga sa akin kanina, yun yung parang lowest nung time na yun ng buhay mo. Paano ka po parang nag-decide for yourself na, ito yung next move ko? Kasi, as kilala kita, I'm sure may parang, di ba, may mga next ka na plano Kasi, syempre, at a young age, ang dami mo na experiences. Ano yung realizations mo nun? At ano yung naging plano mo sa sarili mo? Yung time kasi na yun, nung nabuntis ako, nakita ko yung effort ng parents ko, ng mga kapatid ko. Hinanap nila ako. Walang nakakaalam kung saan ako. Then, I'm about to give birth na. Mga 1 week na lang, nahanap nila ako. Sa birthday ko mismo. Birthday ko mismo, nahanap nila ako. Tapos doon ako parang, kailangan ko bumawi. Kasi despite of everything, andun pa rin yung love ng nanay, yung love ng mga kapatid ko. Pati mga kapatid ko sumasakay ng bus nang walang pamasahe. Pinapamasahian na lang ng ibang mga katabi. Oo, ganyan sila katatapang. So, yung naging journey ko rin dun, yung nanay, yung parents, or yung family ng guy, nung boyfriend ko that time, minaliit ako. Okay. Yung imagine mo, everyday tatawag sa'yo, napakaganito kang klaseng babae, may marami kaming pangarap sa anak namin, sinira mo, nagpabuntis ka, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, teka lang, ako itong nabuntis Ba't parang kasalanan ko? Bakit parang ako? Oo, tapos hindi ko naman binitbit yung sarili ko papunta sa bahay nila. Kasi one thing na na-realize ko, nung bago ako umalis sa amin, sabi ng nanay ko, huwag kang mag-expect na dadalhin kita sa bahay ng lalaki. Kasi hindi ka mabubuntis kung hindi mo yung ginusto. So, panindigan mo yan. So, doon pa lang ako mismo, na-power up din ako ng nanay ko. So, sabi ko, darating ang time, lahat ng kaya kong gagawin ko, makabawi lang sa pamilya ko. So, parang at yun yung parang ano mo? Naging fuel ko. Fuel mo. Yung pinaka-fuel ko talaga, yung alam mo yung araw-araw, minamaliit ka. Araw-araw, minamaliit ka, inaalipusta ka. Ano ako yung receiving ko kasi is words, affirmation. Words. So, kahit anong sabihin mo, joke lang yan, tumatatak talaga. So, lahat tumatak sa akin.
Kaya sabi ko, darating yung oras, darating ang time. Kasi that time sila, medyo yaman-yamanin. May Tapos kaya. kami, lang, mangingisa tatay, tapos galing isla, di ba? So sabi ko, darating yung time, aangat din yung buhay ko, ng pamilya ko, gagawin ko lahat. So, yun yung naging ko. Ano yung sinabi mo sa sarili mo, self-talk mo. So, doon na tayo up sa, syempre, gabi na yung fuel mo. Kung sa full tank ka na eh. Okay, sobra-sobra eh. Full tank ka na eh. Oo eh. Paano mo naman nakilala yung opportunity na to? Ano naman yung story nun? Yung nandito na ako sa Manila, pumunta ako dito sa Manila, ang dami talagang nangyari eh. Pero doon tayo sa malapit na sa opportunity. I'm about to graduate. I'm about to graduate. Kasi nung nagtapos na ako ng college, nag-aral pa ako ng caregiver. Kasi nga, yung opportunity ng nurses before, wala eh. Talagang bagsak. So, pag nag-caregiver pa ako, sabi ko, mas mabilis makaalis ng bansa. Abroad. So, pinaaral ako ng tita ko sa Canada. Ngayon, nung I'm about to graduate na, sabi ko, mas gusto kong maghanap ng opportunity na kung saan kikita ako na mabubuhay yung 15 katao sa bahay namin. Kasi dumami kami. 15. From Kasi may mga uncle, tito, tita, lolo, lola na mga laon. Laon. Yung mga walang asawa. Asawa. Sa amin nakatira. So, sabi ko, kailangan ko maghanap ng opportunity. Kasi kung magtatrabaho ako, tapos ang sweldo ko, 15,000 lang. Yung rent, yung pamasahe, Di ka kasya. Oo. May mga time nga na hindi na ako umuwi sa birthday ng anak ko, Christmas at saka New Year. Kasi ang ipapamasahe ko, papadala na lang eh. So, na-invite ako ng classmate ko. Dito, sa Manila na. A classmate ko sa nursing, sabi niya sa akin, Earl kasi nickname ko, gimmick tayo. Wow. Sabi ko talaga, at syempre ako Saan ba yan? Ako, taga-probinsya, di ba? Saan ba yung Hindi pa gimmick? ako nakaka-gimmick dito. Sa Metro Walk. Okay. Aba, na-excited naman ako. Sige, sama ako. Tapos dumaan kami dito sa building. Sabi niya sa akin doon sa 3rd floor. Sa seminar room. Wait ka lang dito ha, hanapin ko lang yung mami ko. Dito nagtatrabaho yung mami ko. Hihingi lang ako ng allowance. Di ko si Paolo, hi Paolo. Di ba? Di ko makalimutan yun. Sabi ko, sige. Tapos inalobat yung cellphone ko. Nag-charge ako dun sa malapit sa stage. Sa 3rd floor, diba? Sa ilalim, may saksakan. Doon ako. So, maya-maya, dami ng taong dumarating. Dami dumarating na tao. Tapos, kinuha ko yung charger. Tumayo ako. Pag tayo kong ganyan, kasi ang dami na eh. May lumabas na si Sir Jun. Sabi niya, good morning. Sabi ko, balik ako kasi nahiya ako. Lahat ng tao lumingon eh. Sabi niya sa akin, Miss, saan ka pupunta? Nakidnap ka, no? Opo kaya. Opo. Nagtitinginan na yung tao. Tapos ayun, present yung business. Sabi ko dun sa classmate ko, walang hiya ka. recruit pala to. Ganyan seminar, blah, blah, blah. Pero ako talaga, literal, walang idea. Sabi niya sa akin, bakit pag sinabi ko bang seminar, sasama ka? Sabi ko, hindi. Sabi niya, alam mo, hindi ka lalabas sa pintong yan na wala kang makukuhang maganda. Ang dami kong kilala, pero ikaw yung una kong pinaka-invite. Bagong member pala siya. Ikaw yung pinaka-una kong in-invite kasi ikaw yung mas nangangailangan kesa sa kanila. So, nung natapos yung presentation, alam mo, yung paglabas ko ng seminar, yung may bilog-bilog akong nakikita. Literal, bilog-bilog talaga. Nakita mo yung vision. Yes, sabi ko dito ako yayaman. Wow. Sabi ko dito ako yayaman. Wala akong pera that time. Kasi nga pinapaaral kung sino-sino na nga lang nagsusuporta sa akin. Nung nakita ko yung presentation, dito ako yayaman. Nag-thank you ako sa classmate ko. Tuwang-tuwa sa galak. Kaya lesson yan sa mga nandito na nasendan ka ng link, di ba? Na-invite ka, na wala kang idea, di ba? Parang hindi mo ma-appreciate hanggat hindi mo siya nakikita yung whole picture tsaka yung vision ng business. Ito yung nakakatuwa dun. Kasi right after that, nag-isip na ako saan ako kukuha ng pera. Nag-thank you ako doon sa nag-invite sa akin ng puhunan. Sabi ko, mas mahirap din pala yung mga kaibigan ko. Dami ko nang hiniraman. Wala man ang pagkakira. Doon mo na-realize yung circle mo pala. Wala din pera. Wala din. Kahit tita ko, ganyan. Lahat sila walang-wala. Malupit. Tinawagan ko nanay ko. Ma, manghiram ka sa mga nagpapautang dyan. Yayaman na tayo. Sabi ni mama, bakit nakapag-asawa ka na ng Amerikano? Sabi ko, hindi. Meron akong nakita ganyan. In-explain ko over the phone. Sabi ng nanay ko, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Hindi totoo yan. Sabi ko, hindi discourage ka. Oo, yayaman tayo dito. Sabi niya, mag-nurse ka na lang. Push mo. Tapos, long story, paano ko ginawa ng paraan. Ang dami kong itangang 500, 1,000. Tapos hanggang sa dumating sa point, nagbenta na ako ng cellphone, nagbenta na ako ng camera. Kasi yung mga regalo ng mga every graduation, nagbenta na ako ng camera, ng cellphone.
Yun, at saka yung iba, nangutang ako sa upline ko. Mm. Hanggang sa nabuo ko yung pang-join. Mm. Pero, before ko siya nabuo, pumupunta ako ng opisina kahit wala akong pamasahe. Nag-a-attend ka na ng mga events, MRT, training. di ba magkano lang 11 that time 10 pesos eh. Sasakay ako MRT, maglalakad ako papunta dito. Tapos pagkagabi, di ko na alam kung paano ko uuwi. Hahanapin ko yung mga nag-invite sa akin. Hatid niyo ko. Pero alam mo yun, yung heart ko, nakita ko talaga na dito ako yayaman. Yun yung una kong... Ang galing, no? Kasi since sobrang na-visualize mo yung sarili mong Mens, na ito yung parang after 5 years, after 2 years, ito yung magiging buhay. Hindi mo nakita yung kung sa iba struggle. Diba? Walang ganon. Kasi nakafocus ka sa future, di ba? Struggle? Kinakain ko, ano mo sa, ano yun eh? Araw-araw yun, ano yan? Kaya yun din yung isa sa advantage din sa mga lumaki din sa hindi ganun kayaman na family kasi mas mas sanay tayo. By the way, so, ayun na, nag-member ka na Mens and syempre ginawa mo na yung business. Anong parang natutunan mo doon sa journey mo nung nagbi-build ka pa lang? Naka-mindset ako. Pagka-join ko, 50% ng pangarap ko tapos na. Wow, ganda nun. Yung 50%, tatrabahuin ko na lang. Okay. Yun yung pinagbasihan ko na blueprint ko talaga. Kasi di ba, when you are building something, dapat may blueprint ka. Ako, yun lang yung blueprint ko. 50-50. 50 tapos na, 50 trabaho na lang. So, humataw ako, inaral ko, nakinig ako sa mga mentors ko. At first, hindi ganun ka-perfect, syempre. Kasi ang daming improvement eh. Oo eh. Pero isa lang talaga yung pinaka-kinip ko na sinabi sa akin ni Mentor Joseph sa akin. If you want to be successful, listen and be with people na mga successful na sa life. Kung sino yung idol mo, maganda yung buhay niya, makinig ka sa kanila. Makinig ka sa kanya. So, yun lang yung ginawa ko. Tapos, wag lilingon. Parang kabayo. Focus. Oo, focus talaga. Wag titingin dito, diretso lang. So, it applies sa lahat ng magiging journey mo dito. Yung madadaanan mo dito. Yun yung naging ko. Yun yung naging pinanghawakan ko prinsipyo talaga. mo. Imagine mo, humahataw kami that time ni Angela sa Iloilo. Tapos dumating sa point, may tanong siya sa akin, sabi ni Mamang, sa Iloilo, sabi ni Mamang, yayaman ba tayo dito? Sabi ko, alam mo yung, gold executive na yata ako doon. Sabi ko, ha? Pati ako napaisip eh. Tapos, syempre nakita ko siyang nakanganga din sa akin. Sabi ko, oo, yayaman tayo dito. Pero that time, napakaswerte ng ngayon eh. Kasi lahat, nakita niyo na lahat ng yumaman, may resulta. Dati, kami wala eh. Literal talaga wala. Kwento-kwento lang. 'Di ba? Pero buti na lang, nauto ako. Kumbaga, utuman ang tawag doon. Utuman tawag doon. Buti na lang nauto ako. Kasi nakinig lang ako. Sinundan ko lang yung proseso. Marami akong pinagdaanan, pero I never give up. Kasi ang sa akin, ngayon lang to. Part siya. Ngayon lang to. Pag tinuloy-tuloy ko to, yung magandang buhay nasa dulo. Tama. At saka bakit ako magrereklamo? Wala pa yung negosyo na to. Yung buhay ko mess na eh. Yung buhay ko struggle na. 'Di ba? Ayokong bumalik doon. Ayoko nang ganung nalilingon pa ako. Ayoko na. Mas gusto ko ma-challenging man to. Kasi parehong challenging, parehong mahirap. Mahirap maging mayaman, pero yes, may resulta sa dulo. May resulta sa dulo. 'Di ba? Yung proseso, yung journey papunta sa pagyaman, mahirap pero may resulta. At makikinabang ka. At hindi lang ikaw, kundi buong pamilya mo. Kaya dinardiretso ko 'yan. 'Di ba? Ang daming discouragement, sabi pa ng tita ko dati, gawain 'yan ng mga desperadong tao. 'Di ba? Ito hindi yung kumpanya daw natin, anong tawag niyan? Sindikato. Lahat na lang, pinalayas ako, mamili ka. Kasi pupunta na ako ng Canada. Imagine mo, may visa na ako nun, prinasis na ng tita ko. Pupunta ka na ng Canada o magbebenta-benta ka, mag-networking ka. Sabi ko, ito. O sige, dahil yan pinili mo, lumayas ka dito sa bahay. Tinakot ako. Ang ginawa ko, syempre, ayoko siyang masaktan. Nang matagal, lumayas na ako. Alis pala ha? Masunurin ako, alis na. So, lumayas na ako, umalis ako. And, ang iba sa inyo natatakot kasi natatakot mag-for good, natatakot mag-hub kasi walang pera. Paano na lang ako dati? Walang hub noon, walang online noon, at wala akong ganito noon.
Lakasan lang ng loob. Kasi nga, sabi ko sa'yo kanina, 50% ng pangarap ko Tapos na. 50% tatrabaho. Parang sa isip mo tapos na siya. Yes. Kaya siya naging ganun Ba't tumatayo balahibo? Diba? Ganun ka-focus, ganun tayo ka-focus. Yun yung yun yung isa din sa kailangan din na ma-absorb and maintindihan ng lahat. Nagsisimula, mag-join pa lang na yung success, calling siya. 'Di ba? Hindi mo siya makikita, hindi natin siya makikita if hindi tayo para doon. Ibig sabihin, nakita natin siya kasi para tayo doon. Kailangan lang natin ituloy. Pero naniniwala ako na pag nandito ka sa environment na to, nandito ka right now sa community na to, para sa'yo. Yes. Kasi nandito ka na eh. And dito na nga tayo sa resulta kasi hindi naman forever, di ba? Di ba? Ito na yung success story, no? So, ano naman ngayon yung reward na ibigay sa'yo? Isa-isahin natin. Okay, so nag-join ako 22. I Okay. hit my first million at age 21. I hit my first million at age of 23. Okay. Na nabili ko yung first car ko at age of 24. So Wow. Lancer EX 'yun. Tapos alam mo yung grabe luha ko noon, first cut. Tapos alam mo sinisilip ko siya, tulog na sa gabi. Ako gising pa sinisilip ko yung sasakyan ko baka mawala. Hindi ako makatulog. Tapos hihiga. Maya-maya sisilipin ko ulit hanggang dumating sa point doon ako natulog Parang sa parang totoo ba to? Or ano ba? Ano bang nangyayari? sa loob ng sasakyan na ako natulog that night kasi gusto ko siyang i-feel. Akala ko dati joke lang yung kwento lang, pero nung ikaw na, grabe Totoo pala pala. talaga. Tapos, ayun, stop na tayo sa edad. Nag-start na ako. Nag-start na ako mag-travel sa iba't ibang bansa. Tapos, di ba, from island kami, nakalipat na kami sa city. Okay. Yun, nasusustain na yung gasto sa city. Tapos, nag-travel na sa iba't ibang country. Ano-anong mga isa-isahin natin? Nakapunta na ako ng Hong Kong. Hong Kong. Maraming beses na. Singapore, Thailand, maraming beses na rin. Malaysia, South Korea, Maldives, tapos Bali, Indonesia. Oo, so maraming na rin beses na rin. Tapos yung pinaka na-excite ako, yung trip to USA kasi libre yun. Libre, doon ako na-excite, di ba? Grabe. Doon ko sabi sa nanay ko, ma, pupunta ako ng Amerika nang hindi nag-aasawa ng kano. Kasi di ba pinapasawa niya akong kano para yumaman kami. Pupunta ako doon, tourist. Hindi Sino ka dyan? hindi nga tawag yung fiancé. Hindi, fiancé. Hindi fiancé visa. Sponsored ng fiancé. Grabe, So, no? Ano pa? Sige pa, kasi tapos, tuloy-tuloy natin to. nakalipat na rin kami ng nagkaroon na rin kami ng bahay sa city. Napag-graduate ko yung 4 ko na kapatid sa college. Isang marine engineer, isang civil engineer, isang comsci, at saka isang tourism. Wow. And nakaka-amaze lang kasi yun yung mga natapos nila pero ngayon mga negosyante sila. Siyempre, di ba? Oo, di ba? So mga negosyante sila. Tapos, ang isa sa mga ngayon may sariling house and lot na ako. Wow. May mga investment na rin, may condo. Tapos, meron na rin, second car na rin ako. So, nakadalawang sasakyan na ako dito. And, ano pa ba? Ang dami eh. Kwentuhan natin, ipagkwentuhan natin yung sa house and lot mo. Kasi, sabi nga, 'di ba, as tayo mga Filipino, isa 'yun sa parang Filipino dream, 'di ba? Even yung mga OFWs. Yes, true Diba? yan. Kasi marami tayong mga kababayang OFW na lahat ng sweldo pinapadala para pagawang bahay. Tapos yung kontrata, hindi pa tapos, no? Oo. Maraming ganun. Tapos sinisindan ng picture, tapos picture pala yun ng bahay ng Sa kapitbahay. Google. Well, maraming ganyan. Real talk po ito. Marami kasi kaming mga na-encounter na ganung mga kwento na masakit, pero yun yung reality sa karamihan. Yes. So, ayun ano yung parang pakiramdam mo nun? Kasi syempre, hindi naman natapos yung bahay ng isang araw lang. Syempre, Matagal. gradual yun. Oo. Habang tinatayo siya, at habang tinitingnan mo yung progress ng result mo na yun, ano yung tumatakbo sa isip mo? Di ba ang yabang-yabang ko? Araw-araw ako nagpo-post. Araw-araw ako nagpo-post. Which is okay yun, kasi dami mo na-inspire. Araw-araw ako nagpo-post. Tapos alam mo yun yung, totoo ba to? Kasi ilang beses na ako nag-rant, ilang beses na rin ako na-kick out sa mga inupahan. Lumayas, napalayas. Ganyan. Tapos ilang beses na rin akong nag-transient. Lahat ng pagtitipid, pagbabudget, nagawa ako. Tapos habang
nabubuo na yung bahay, excited ako. And may kwento, kasi nung time na sobrang excited na, pagka June nun, mag-anniversary na pala, tinakbo ng contractor ko yung pera. Oh. 1.5 million. Okay. Tinakbo niya. Nagbigay ako ng 2M, tapos tinakbo niya yung 1.5 million. Tapos nawala na siya, disappear. Literally, parang bubble, nag-pop. So, nung time na yun, paano ko siya na-take? Mga June 2022. Paano ko siya, 2022. Paano ko siya na-take? Kasi na-shock ako. Kasi ang ganda na, matagal ko nang silang kilala, tapos, pero di ko alam kung taga saan sila. Yung babae kasi, parang naging business partner din. Tapos, ayun, yung pala, matagal na pala akong dinidikitan, sinusubaybayan. So, gumagamit siya ng products, nakipag-close sa akin, literal. Tapos, mga mukhang mayaman naman, mabango naman tingnan. Tapos, nagulat ako, nung di ko na mahagilap, lumayos na, umalis na. Nakaano na ako, yung parang natulala ako. Hindi ako natulala dahil sa I don't know, siguro sama-sama na rin. Natulala ako, sabi ko, ba't kailangan nilang gawin yun? Diba? So, hindi pumasok sa isip ko na, paano na yung bahay ko na tinakbo? Yung sa akin, yung parang nawala yung relationship. Kasi parang naging family na. Imagine mo, birthday ng anak ko, in-invite ko na, parang ganyan. So, ang bilis kong nagtiwala sa kanila. Yung tiwala ko, yung tinakbo nila. Hindi yung pera. Hindi yung pera, yung tiwala ko. So, doon ko napatunayan na sobrang ganda ng negosyo natin. Sobrang the best yung business natin. Why? Nasa kasagsagan ng hataw. Hataw ako. Naging contractor ako. Hataw, in code, in cash, billing materials. For 8 months. 7 months. Hataw, hindi na ako natutulog nun. Hataw, in code, in cash, billing materials. Natuto na ako ng mga sizes ng mga kabilya, semento, lahat. Hanggang sa natapos yung bahay. Nandun yung kaba. Nandun yung excitement. Naghalo-halo siya. Kasi yung iba, di ba, may mga artista nga tayong nakikita na nagrarant na sa Facebook. Pero wala kayong narinig sa akin na nagrant. Actually, ngayon ko lang siya nalaman. Ngayon lang. So, nalaman. yun yung pinagdaanan ko. Kumbaga dumating din sa point na buti na lang talaga, nasa AIM Global ako. Buti na lang talaga, nandito ako sa Project High. Buti na lang talaga, may ganito tayong community sa RIE, may ganitong samahan. Kasi, sa kaalaman po ng lahat, yung founder po nito, silang lahat po talaga kaibigan ko. Diba? But every time we see each other, walang kwentuhang negative, puro pangarap. So every time nandito ako sa Manila, nag-charge ako. So yun na yung nangyari. And andun yung excitement yung giggle. Tapos doon ko sinabi na, buti na lang talaga nandito ako. Kumbaga, hindi ako nagkamali sa mga desisyon ko. Doon nag-finalize yung utak ko Ang dami kong mga mali sa buhay ko, nung mga nakaraan. Pero yung pagsali sa negosyong ito, sa opportunity na to, ang pinakatamang desisyon na ginawa ko. Napakaganda. Sobra. Kaya kumbaga, nakaka-excite pa yung mga susunod na mangyayari kasi. Yeah. Speaking of mga susunod na mangyayari, ano ba yung next na goal ni Mentor Merly Torres? Ang dami. So, yung next goal ko naman, kung ano yung naging resulta ko, maging resulta ng mga taong nagtiwala sa akin. And syempre, I know sama-sama tayo sa part na yon, sa journey na yon. But so kung personal naman, inspired ako right now for my third car. Kasi gusto ko mag-upgrade ng sasakyan. And ang dami pa. Kumbaga, ang dami gusto kong bumili ng rest house. Kasi kung ilan yung anak ko, so I have 4 kids po pala. 4 na yung anak ko. Iba man si Merly. 4 na po yung anak ko, ipapamana ko sa kanila, or wino-workout ko right now, is to give them their own house and land. Yun yung gusto ko. Parang yung hindi mo naranasan before, yun yung magandang ipaparanas mo sa kanila. Parang hindi na nila mararanasan yung tag nito, challenges na before. Meron silang mararanasan pa rin kasi hindi maiwasan yan. Pero hindi ako mag-iipon ng cash para ipaggastos nila. Hindi ako ganong klaseng nanay. Okay. Ang sa akin lang, lessons. Lessons, tsaka yung bahay, enough na yung bahay. Pero yung future nila, ihahatid ko lang sila kung saan sila pwedeng mag-stand on their yung own. Wisdom ni Kasi I cannot keep them They have their own mind. True.
kahit asawa mo yan, anak mo yan, darating ang time, iiwanan at iiwanan ka yan. Ang ibibuild ko sa kanila is a relationship. Kung gaano ka ka-strong. Yes, a relationship, tas paano humarap sa mga sitwasyon, sa mga darating sa life. Ngayon nga, yung mga anak ko maliliit pa. Tapos sabi ko, pag umiiyak, umiyak ka na, tapos na. Huwag patagal yung iyak. Ginaganyan ko. Tough love. Tough love ang tawag natin doon. Are you done crying? Yes, mama. Okay, wipe your tears. Oh, pwede umiyak pero wag matagal ha. Tatawa ko. Ang galing nun. Sabi ng yaya namin, parang terror ka. Oo, kasi syempre, di ba, ang mundo is hindi natin controlled yung gano'n siya magiging kalupit. Oo. 'Di ba sa atin, but ang kaya nating makontrol is kung gaano tayo ka-strong yung foundation natin. Exactly. Tama din 'yun. Gandang lesson no, especially sa mga nandito ngayon na may mga anak pa or may liit na. Kasi I know we have a lot of viewers right now na OFW na lahat ibibigay sa anak. Oo, parang isusubo na. No? Oo. Nakakaawa kasi before naman ako pumasok sa opportunity na to, nag-try din maging OFW yung tatay ko. Alam mo, padala ng padala. Sabi ko, ano kaya nangyayari sa tatay ko? Padala lang siya ng padala. Di ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Tapos ngayon nga, hindi siya tumagal doon kasi family problem, family issues. Umuwi talaga. Ay, yun, nabuntis ako kaya siya umuwi. Balay. Ako pala yun. Ikaw pala. Ikaw pala yung dahilan. Pito kami, puro babae. Oh. Sabi niya, baka kung tumagal-tagal pa ako dito. Maubos kayo. Maubos na. Ayun talaga yung nangyari din sa hindi may iwasan, lalo na marami makaka-relate sa atin mga OFW na mga viewers natin. Mentor Merlit, ang ganda ng, sabi nga ng topic natin ngayon, transformational journey mo na, di ba, talagang ni-ready ka talaga ng buhay sa success or papuntahan mo na goals makukuha mo. Message mo sa mga viewers natin na bago pa or magjo-join pa lang sila sa business, ano yung pinaka maibibigay mo sa kanilang advice na mababao nila para parang yun yung mindset ni Merlit Rapiz? Yung mindset ko, sige, very simple lang. Maraming opportunity, yes, but the question is, qualify ka ba sa opportunity na yan para yumaman ka? Alright? So, kung dito lang tayo sa Pilipinas, dalawa lang. It's either maging empleyado ka, maging negosyante ka. Bata pa lang ako, alam ko yung pera na sa business, gusto mong yumaman yung pera na sa business. May mayaman sa employment, yes, pero they don't have enough time kasi nga, bayad sila na ibigay yung buong time nila, yung brains nila sa pagtatrabaho. So, binabawi na lang sa pera. And, siguro, yumaman, politika, pumasok ka, the question is, iboboto ka ba? Diba? So, pinaka-ano ko na lang sa mga nakikinig right now na hindi pa member. Napakaswerte mo na napanood mo to kasi sobrang daming tao sa labas hindi alam yung ganitong opportunity. So, nung nakita ko to, or ngayon na nakita mo to, one thing is, mag-join ka, sumali ka. Hindi mo man to alam, later on, mafi-figure out mo rin kung paano mo siya gawin. Hindi mo kailangan maging magaling dito dahil itong opportunity na to, ang requirements dito, very simple Pangarap lang. Hindi namin kailangan dito ng matalino, hindi namin kailangan dito nakapagtapos, may degree, gwapo, maganda, or kahit ano pa man yan, hindi namin kailangan yan dito. Ang kailangan namin dito, yung ikaw mismo, gigil na gigil ka sa pangarap mo, gigil na gigil kang mabago buhay mo. Tama. So, ito yung opportunity na kung saan, no judgment, lahat welcome dito. And I know, kung nakapagtapos ka man or nagtatrabaho ka man ngayon, kahit ilang taon, same pa rin yan. Same pa rin kung hindi ka aalis dyan. God give us eyes, hands, di ba, paa, to move, to keep moving. So, ibig sabihin, lahat ng yun, lahat ng meron tayo, is a tool or para sa next opportunity. And when we say opportunity, wala akong ibang nakita na pwede nating pasukin na pwede kang yumaman, mabago yung buhay. Not just literally yumaman yung mag-transform. Mag-transform. Kasi sa akin, mabago lang yung ugali ko. Yaman na yun, success na yun. Nag-iba yung mindset ko, success na yun. Nag-iba yung pananaw ko sa buhay, success na yun. Kasi galing din ako sa walang-wala, sobrang drama din ng buhay ko. Pero nung pumasok ako dito, nagbago yung buhay ko, yung paniniwala ko, yung mindset ko, lahat. Kasi
alam ko sa mundo ng mahihirap, iisa lang yung upbringing natin. Dumikit lagi at humingi sa iba. Possible, hindi ko naman nila lahat, pero may mga ganyan. And yung iba, hindi nga humihingi, pero grabing pagtitiis naman. Naniniwala kasi ako na we deserve all the greatness in this world eh. Tama. Na deserve nating makakain kung anong nakakain ng mga sikat na influencer, mayayaman, artista. Deserve din natin yon. Nagkataon lang magkaiba yung mundo natin. At para makapasok ka sa mundong ito, ang kailangan mong gawin, pumasok ka muna, magdesisyon kang pumasok sa opportunity na kung saan dadalhin ka sa mundo na gusto mo. Tama. Yun lang, wala nang iba. At ito ang opportunity na kung saan sobrang napakaliit ng kapital. Napakaliit, and yung kapital, yung pera, hindi yan yung reason eh. Para yumaman ka dito, pangarap talaga, lakas ng loob. Lakas ng loob. Kasi kahit may pera ka, tas kung wala ka namang pangarap or gigil or lakas ng loob, wala din. Wala rin. Kaya wag mong palagpasin, wag mong patagalin. Kung nagawa ng Merly Therapist, nagawa ko, nagawa namin dito, I'm sure magagawa mo rin po. Yes! Thank you so much, Boss Mom, Mentor Merly Therapist. Sobrang dami nating takeaways sa pag-uusap ngayon at ang dami ko ring bagong nalaman. Para din po akong viewer. By the way, maraming salamat in behalf of RIE family. Your story, Mentor Merly Therapist, I know na touch lahat ng mga viewers natin, and it's a blessing. Your story will always be a blessing and will be a blessing sa mga tao pang makakarinig nito. And thank you sa pag-share sa amin yung part ng journey mo na yun, kasi sobrang laking bagay yun, especially sa mga bagong members natin. And sa lahat na nandito ngayon, I know na-inspire ka po. I know na-empower ka. Nag-fired up ulit yung pangarap mo sa puso mo, di ba? That kaya pala, di ba? Kaya pala na through this opportunity, 50% pag sumali ka, tapos na yung pangarap mo, makukuha mo na. Ang 50% tatrabahuin mo na lang. And syempre, in your journey, nandito po yung mga coaches, yung mga mentors, yung community natin, yung company natin. Syempre, with prayer, kayang-kaya siyang makuha. And sabay-sabay po tayo na i-work out, i-achieve lahat ng mga dreams natin sa buhay para sa sarili natin, para sa family natin, at sa mga taong nagtitiwala sa atin. My name is Rafi Francisco. Thank you so much sa lahat ng nandito. Thank you so much, Mentor Merly Therapist. See you again next time sa ating RA Podcast episode. My name is Rafi. I am your super coach. Nagsasabing, be empowered, be super, and dare to dream big. Bye! Bye!